Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Good Monday, everyone. Araw po ng Lunes, and it's the start of a brand new week. How's everybody? At welcome to your show on a Monday, on the 17th day of January 2022. Well, of course, it's the 22nd day of January in the Philippines, and likewise in various regions na, well, ang time standard ay katulad ng sa amin. Okay? Katulad ng Pilipinas. Well, of course, tayo po sasamahan sa susunod na mga oras till 11 o'clock. Ngayong umagang ito ni Nash, ganoon din ni Semanita. At first to greet us ay ang aking sister, the youngest in the family, from Montreal, Canada, Norma Baisaswail. Morning, Manong, ang kanyang bate. Good morning, Norma, whom I usually and fondly call as Umma. And hello to your husband, Ken, and children. And to all Montreal Canadians watching the show. Good morning, everyone. So, welcome to your Monday edition of your program, Digital Patrol. Good morning, Miss Hagerman. And to all our OFWs and our kababayans in places in the globe wherein they're staying presently. Marami tayong mga kababayan, particularly in every continent here in our planet. Nandiyan yung ating mga kababayang mga Pilipino. So, welcome to the show. And let's open the show now. Alam niyo, ang isa sa pangunahing agenda dito sa Pilipinas ngayong araw na ito ay ang start nitong no vaccination card, no ride in public utility vehicles. That includes not only the land vehicles, but likewise the sea and air transportation. Pati aeroplano, mga barko, sama-sama na po dito sa pagsisimula, pag-iimplementa nitong no vaccination card, no ride. Nagpalabas na po ang LTFRB ng pamantayan about that, yung pong guidance relative dito sa nabanggit na kautusan ngayong araw na ito. And if I mention again, allow me na ngayon pong araw na ito, kanilang i-implement to the letter itong no vaccination card, no ride. Yan. Mamaya i-elaborate po natin yan. But first and foremost, mayroon po tayong mga tinig ng mga opisyalis ng ating pamahalaan who will explain to us and at the same time remind each and every one of us, lalong-lalo na yung hindi pa rin po mga bakunado ngayong mga sandaling ito, despite the fact na magto 2 years na itong COVID-19 sa Pilipinas, and yet marami pa sa ating mga kababayan ang nahihintakutan. Yung iba nagsasabi, magmumukha silang zombie. Yung iba naman daw,
magkakaroon ng chips yung kanilang katawan at magmimistula silang mga robot. That's after almost 2 years. Talaga naman, ano po. From Angelica Paz, good morning po, Captain Sel Baisa. More power po sa inyong lahat sa BSC and keep safe always. God bless po. Maraming salamat, Angelica. And I would want to say hello to your relatives, to your loved ones. And again, konting ingat. Huwag lang konti, dagdagan na, damihan na. Sapagkat ito pong Omicron variant, sangayon po sa DOH, ay within the community level na. At ito ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bilang ng ating mga kababayan na naapektuhan nitong COVID-19 brought about nitong mutation o variant nitong Omicron na nagmula sa Southern Africa. Now, before anything else, bago po tayo dumako sa ating agenda for the morning, ating tatalakayin itong no vaccination card, no ride. Pero palagay ko ito ang unahin natin muna because apparently it's now the talk of the town. Itong hinggil sa kautusang ito ng DOTR. Meantime, si Director Attorney Sona Tamayo, siya po mga gilo po mga tagapakinig, ang Direktor ng National Capital Region ng LTFRB. At narito ang kanyang pahayag relative dito sa unang araw ng implementasyon nitong no vaccination card, no ride sa mga transportation vehicles, land, water, and air. All right. But before that, mula sa aking sister, likewise from Montreal, Canada, si LV Baisa. Ang sabi ni LV or Elvira to her friends, hi Manong and everyone watching, stay safe always. Thank you so much, LV. Hi to God, the husband, and children. And again, to all the Montrealers watching the program. Narito po ang naging pahayag ni Attorney Tamayo, Zona Tamayo, or simply Director Tamayo, for as far as LTF transacting public is concerned. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin relative dito sa unang araw na no vaccination card, no ride. Tupad ho natin ng no vaccination, no ride policy. Kaninang alas 4 ay nag-deploy na po tayo na enforcers sa iba't ibang lugar po sa Metro Manila para ho magsagawa po at ipatupad ho ang polisiya po natin ito. So ongoing ho siya ngayon. Chine-check ho natin ang sitwasyon po on the ground at sa ngayon naman ho ay pinapaalalahanan ho natin ang ating mga pasahero na i-ready na po ang kanilang mga vaccination cards para naman ho hindi na magkaroon ng konting delay or pahirapan pa ho sa pagsakay ng pampublikong sasakyan. Well, apparently, batay po rito sa ulat na aking tinanggap mula sa labas ng from where I am, mahaba pa rin po itong pila ng mga sasakyan. One of them includes ito pong monumento sa Caloocan. All because ito pong pagpapatupad ng no vaccination card, no ride sa mga pampublikong sasakyan. Unang araw ho, Monday. And you could just imagine, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung pong mga daily wage earners, ang patungo ng kanilang mga projects. Most of them ay pawang kabilang dito sa mga construction workers. Another sister from Taytay Rizal lied, okay? Lied says, Taytay Rizal is watching. Thank you so much, Lied. Lied Baisa. And hello to her son, Mark Barredo. Hello, Mark.
who's really enjoying his stay, his much-needed respite in the Philippines. Hello, Mark, and hello to Tammy Juanillo. All three of them simultaneously watching the program in their place in Taytay, Rizal. And to all the Rizal or Rizaleños watching the program, April Gem, one of them. Marami pa tayong alam na mga nanonood mula sa Rizal, ang couple na si Techi at John, or John and Techi Baredo and children. And of course, mula pa rin sa Taytay Rizal, ang mga workers ng ISC, makers nitong kilalang Sahara Cement Roofing. They're watching the program, and hello to Maxi Baredo. Thank you so much, guys. Inyo narinig ho si Attorney Tamayo at ang kanyang naging pahayag na since 4 o'clock this morning ay meron na pong mga pinilled out na mga tauhan ng LTFRB purposely to monitor and to see for themselves na itong guidelines relative dito sa kautusang ito is being complied to the letter. Now, katulad ng inyong narinig pa ho, sabi nga ni Attorney Direktora Tamayo ng LTFRB NCR Region, kailangan isabit po ninyo yung mga vaccination card para to simplify everything. Sapagkat kung, halimbawang nasa bulsa mo, nasa wallet mo, idudukutin mo pa yan, and it will take time. At so, enable to simplify things, mabuti na yung nakasabit ang mga vaccination card para madaling makita ng driver. At alam naman ho natin na akyat mabaho ang mga pasahero. Kaya nga ho, pinapaliwanan ho natin at hinihikayat ho natin na magtulungan ho tayo, mga pasahero po, sana nakasabit na po or nakadisplay na po yung kanilang vaccination card para ho makita rin ho, madaling makita ng ating mga drivers yung kanilang mga cards. Naiintindihan ho natin na medyo dagdag trabaho ho ito pagka sa pamamasada ho ng ating mga drivers, pero ginagawa ho natin ito para naman po sa kapakanan ng lahat. Hinihikayat din ho at nakipag-ugnayan na rin tayo sa mga LGUs na magkaroon ho ng mga designated loading and unloading areas po. Nang sa gayon ho ay may ayos din po ang pag-akyat po or pagsakay ng ating mga pasahero sa mga jeepneys po or sa mga buses. Pero ito po ay napakahalaga sapagkat there are, I would say, mga exemptions to the rule. Sabi nga po sa isang batas, meron namang mga exempted na ay naobserbahan at pinasusunod ng ating batas. Like in this case, nitong mga kababayan natin na halimbawa ay hindi bakunado for simple reason na medyo makakasama sa kanilang katawan. Pero pong mga medical problems, isa ho yan sa exemption na pinagkakaloob ang ating mga kababayan. Kaya no problem. Maaari ka rin lumabas na yung tahanan at ang tanong nga lang, makalululan ba sila diyan sa mga pampasaherong sasakyan? Sapagkat baka merong isang zealous na law enforcer ang baka punan yan o maka-enkwentro halimbawa. Kawawa naman yung driver. And most importantly, kawawa naman yung tao. Pero ang paalala ng mga kinukulan is to bring a doctor certificate. Pakita nyo yan na kayo po ay merong medical problem kung kaya't you don't need to have yourself vaccinated.
Eh kung yan ang iyong ikamamatay, eh bakit ka nga naman magpapabakuna? As simple as that. So, bring your doctor certificate para maipakita sa mga enforcers. Now, another thing, yung mga exemption to the rule, ay yung mga bibili na mga essential na mga bagay. Yung bibili ng gamot, bibili ng pagkain sa mga may kalayuang mga drugstores at mga pamilihan. You are also allowed to. Basta't essential, mahalaga, importante ang iyong bibilhin. Kung ito po ay life-saving, lalo na, papayagan ka. You can always present yung inyong doctor's prescription na nakalagay doon yung mga gamot. Ngayon, kung mamimili ka naman, of course, kailangan may dala kang basket o meron kang dalang bayong para maipakita na ikaw ay mamimili. I'm sure na they would allow you itong mga enforcers sapagkat yan ay nararapat lamang na payagan ka. Eh kapag wala kang makain sa bahay, eh mas lalong malapit ka sa disgrasya. Anong lulutuin mo? Anong kakainin ng pamilya? Ganun lang po kasimple ang lahat. Kaya yan po ang panawagan, paalala ni Director Zona Tamayo ng LTFRB NCR region. By the way, magandang umaga kay ASEC Martin Delgra ng NCR. Ganun din kay Engineer Bulano. Magandang umaga, Engineer Bulano ng Technical Division ng LTFRB, and to everybody. By the way, bago ko po makalimutan, ang LTFRB, National Capital Region Office, at maging ang central offices ng LTFRB ay sarado. Sarado ngayong araw na ito. At tuloy-tuloy ang kanilang disinfection ng mga tanggapan doon. Upang sa gayon ay makasiguro sila na sa kanilang opisyal na pagbubukas-bukas, they'll be opening tomorrow. Yan po isang ayon kay Direktora Tamayo. Ang NCR Regional Office, ganun din ang Central Offices ng LTFRB. Bukas na tomorrow. Yan po ay para sa ating mga kababayan transacting business with LTFRB. Well, a talent, a colleague from this network or this channel or whatever pleases you or whatever delights you. Kung simply you call it your platform or channel. Joey Ortiz is one of our colleagues. Dito po sa Broad Streamcast Communicators or BSC. Ang bati ni multi-talented Joey Ortiz. Hanga kanya sa kanyang magandang awitin at magandang tinig plus yung kanyang pagtugtog sa piano. Wrap into one. Ang sabi ni Joey Ortiz, magandang umaga, Digital Patrol. Morning likewise, Joey, and to your loved ones and friends dyan sa gawin ng Northern Luzon. I think he's watching mula sa La Union. Am I right, Joey? Thank you. Thank you very much. Okay. Alam niyo si Attorney Ariel Inton, dati pong
konsihal ng lungsod ng Quezon. And once upon a time, naging board member ng LTFRB and concurrently, siya po ang Pangulo ng Lawyers for Computer Safety and Protection. Meron siyang nais din na iparating sa ating mga tagapakinig at mga viewers. Hinggil dito sa ating agenda for the day. At ito ang panimula ng no vaccination card, no ride. Wala kang vaccination card, hindi ka makalululan except for the 2 exemptions na ating binanggit a couple of minutes back. From a sister from USA, Dallas, Texas, Precious Sipre. Yeah, paborito kong mga itawag yan sa kanya eh. Preci Estrada. Hello, Preci, and to husband, Harry, and children. Nag-iisa na lang pala ang kasama niya sa bahay. Ang sabi ho ni Preci, good morning, Manong, and everyone watching your show. Stay safe. Maraming salamat, Preci. Thank you so much. Pakinggan natin itong nabanggit at naipahayag naman ni Attorney Ariel Inton hinggil dito sa ating pinag-uusapang panimula nitong no vaccination card, no ride sa mga public vehicles. Pero sa ating mga taga-subaybay, ang no vaccine card, no ride policy ay naisipatupad ng DOTR through a department order para pangalagaan ang kalusugan ng ating pong mga pasahero. Pag-aralan po natin kung yung intention na yon ay ugma dun sa polisiya. Kasi kailangan susuriin natin yung polisiya yung test of reasonableness. Okay. Sa pampubliko sa sasakyan, no, meron prinsipyo dyan na you cannot refuse a passenger. No? Kapag nagkaroon ka ng refusal to convey ng isang pasahero, ay pwede kang managot ng penalty dyan. Ngayon, dito sa polisiyang to, meron mga exceptions yan. At isa dun sa exemption ng refusal to convey passenger ay kung ang pasahero na isasakay mo will pose danger to the life and health of his co-passengers. So yan po ang testo. Ito, balik po tayo sa policy na no vaccine, no right? Yung po bang pag-refuse mo sa isang pasahero dahil wala siyang vaccine card na makasakay, no, protects the life and health of his co-passengers. No? In other words, yung kanya bang presence doon ay makaka-apekto doon sa kanyang mga kapwa pasahero. Okay. O kaya naman, yung mismong kanyang kalusugan will be in danger because he is not vaccinated. So yun. So yun ang test doon. We have a lot of opinions galing sa ating mga netizens, pros and cons. Sabi nila, this is a way of discrimination. Pumapabor ang sinasabi naman nila, public health prevails. Okay. Ngayon, tayo, tinitingnan lang natin dun sa punto na sinabi natin. Dun sa prinsipyo na kaya hindi mo pinasasakay ang isang pasahero dahil delikado para sa kanya o delikado para sa kapwa niyang pasahero. Kapag pumasa po doon
yung polisiya, then well and good. Okay. Now, suriin na natin yung polisiya. Mhm. Yung polisiya po na wala kang vaccination card, no, kasi kahit na vaccinated ka pero nakalimutan mo yung card, Mhm. ay hindi ka rin makasasakay. di ba? Correct, correct. Okay. So, it's really no vaccine card, no right. Okay. Ngayon, ipagpalagay mo na yun isang hindi bakunado sumakay. Pero naka-health protocol siya. Will he pose danger to other passengers or hindi? Mhm. Okay. Now, we will answer that by taking into consideration yung exemptions dun sa policy. Kasi yun no vaccine card, no right policy is not an absolute policy. Okay, yan po ay mula sa isang abogado at mula sa current president nitong Lawyers for Commuter Safety and Protection. Medyo nagugulumihanan din ang isang abogadong katulad ni Attorney Ariel Inton as to the exemption policy na ipinalabas kaugnay nitong mahigpit na pagpapatupad ng no vaccination card, no ride. Kaya yun ang tanong. Kung merong sasakay na merong medical problem, isang sasakay na hindi pa vaccinated, pero lumabas ng kanilang tahanan para bumili ng gamot, para bumili ng makakain, pwede silang sumakay. Yan. Pero naloko na. Sapagkat meaning na naman, magsasama-sama yan. Siyempre, kung wala ka may pakita, alam mo naman dito sa atin, pag wala ka mapakitang vaccination card, iba na kagad ang iniisip. Nakapandidiri. Sabihin nila, Marisepo. Cynthia Buste. Is Cynthia still in the country? She's also on a grand vacation dito sa ating bansa after working for many years. So, ayon sa kanya, diyan sa gitnang silangan. Ang sabi ni Cynthia, good morning po Captain Sel and family at sa buong BSC and to all your viewers. Maraming salamat Cynthia and hello to your family as well. At sabi niya, happy Monday po sa lahat. Stay safe and God bless. Share done po, ang sabi niya. Maraming salamat Cynthia. At stay safe always. Sa inyong pagsakay sa mga pampublikong sasakyan, make it a point na yung vaccination card is always visible ng driver nito para wala ng cheche bureche. At yung mga exempted, yung doctor certificate, ihanda na rin kung kayo ay may medical problem at hindi kayo maaaring magpabakuna. Ipakita rin yan. At yung inyong sisidlan ng o lalagyan ng mga pagkain magagaling ng palengke na inyong bibilhin. Ipakita rin nyo rin yung huyan. Kaya palagay ko mayroong ihandang mga lugar para doon sa dalawang exception to the rule na yan. Para hindi naman sila ika nga ho ay laging sentro ng atensyon ng ating mga kababayan na katulad nilang mga kapwa-pasahero sa mga pampasaherong jeepney. Sapagkat alam nyo, di maalis yan. Pag ganyan, sigurado yung mga mata nakatingin dyan. Yan. From Melito Rodelio Militante of Calamba, Laguna, ang sabi ni Melito, Spanish speaking nating regular ng programa.
Ang sabi ni Melito, una amena mañana de lunes a 17 de enero y también a todos los televidentes y oyentes de su programa Digital Patrol. Muchas gracias, Melito. At hello sa lahat ng ating mga viewers and listeners diyan sa lalawigan ng Laguna. Chincha Buste says, talaga pong chinecheck nila. Hello, eto nga, sabi niya, heto, nasa jeep po ako. Now, paayala. Oh, she's watching the show habang lulan ng isang jeepney patungo ng Ayala. Hindi pwedeng sumakay pag walang vaccination card na ipapakita. Alam niya na, yan ang sinasabi ko ngayon. In this case, katulad nga ng binanggit ni Atty. Ariel Inton, paano kung walang maipakita na vaccination card? Dahil sa una, hindi maaring magpabakuna dahil baka niya ikamatay. Dahil lang siya ay meron pong medical problem na hindi nangangailangan ng bakuna sa kanyang katawan. Pero kailangan lumabas. Paano kung taga Sampaloc, papunta lang Makati, alang namang lakarin ng mama o ale yung layo ng kanyang pupuntahan, hindi ho ba? Palagay ko maging specific ang ating LTFRB. Specific ang DOTR na kung saan maaring lumulan itong mga exempted to the rule. Meron nga mga jeepney drivers na ang kanilang panukala dapat meron ding mga units na mamamasada na intended lamang para sa mga exempted nating mga kababayan. Yung hindi mga bakunado. Kasi narinig ko na naman yung word na discrimination. Nagkakaroon ng diskriminasyon among our kababayan. Kung wala kang sasakyan nga naman ngayon, wala kang kotse, patay kang bata ka. Dahil kung meron kang kotse, nobody will dare to plug you down and ask you to flash or to present your vaccination card. Nobody will do it. Maniwala ka. Lalo na kapag bago ang iyong sasakyan, Fortuner, yung mga SUVs na mga mamahalin. Yan ang hirap dito kasi sa Pilipinas. Yung mga law enforcers, kapag ang kanilang paparadahin ay yung jeepneys, taxis, buses, napakadali, napakabilis. Pero kapag yung private vehicle na, magdadalawang isip yan. Baka sabihin, patay tayo rito, sino kaya yung nakasakay dito? Baka bukas, wala na akong trabaho. Para maalis yung diskriminasyon, dapat parehas. Dapat parehas. Kung chinecheck yung mga public utility vehicles, dapat i-check din yung mga privately owned vehicles. Para pareho, para equitable, para pantay ang pagpapairal ng batas, hindi ho ba? Hindi lamang doon sa mga walang sasakyan o pribadong sasakyan kayo maghihigpit. Dapat pati yung mga may-ari ng mga pribadong sasakyan. Coming from Dublin, Ireland, or Dublin, Ireland, or whatever. From Miss Delia Tenorio Balmores. Good morning, Miss Delia, ma'am. Ang kanyang pagbate, good morning, watching from Dublin or Dublin, Ireland. Maraming salamat, Miss Delia Tenorio Balmores. And kindly pass our good morning greetings sa lahat ng ating mga kababayan dyan. Ingat kayo, especially those na nasa mga malalayong lugar away from their loved ones. Dito sa ating bansa, if you have a household
kapag ikaw ay nakaramdam ng, konting sama ng katawan, well, one thing is sure, one thing is certain, somebody will assist you. Sigurado ho yan. You don't need a doctor, you don't need a nurse, pero it helps to be a doctor and it helps to be a nurse. Kapag medyo masama ang iyong pakiramdam, si Mrs. ang gagawa ng things ought to be done for you by a nurse. Hindi ho ba? Yan. Kaya sabi nga ng mga health authorities dito sa Pilipinas, at the first sign nitong Omicron, sapagkat ang sintomas nitong Omicron variant ay katulad ng sintomas ng trangkaso. Magkapareho ho. Pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, sipon, lagnat, pag-ubo. Yan po ay mga sintomas din ng trangkaso. Ang sabi nga ho ni Dr. Liwag, ang trangkaso ay usong-uso, lalong-lalo na sa mga panahong ito na taglamig. Alam niyo, sa Pilipinas ngayon, sobra ang lamig. Dati-rati, kapag ganitong mga oras, kapag hindi ganitong buwan, lalo na, wala na. Pagpapawisan ka na. Pero ngayon, yung lamig na iyong nararamdaman sa gabi, ay siya ring lamig na iyong nararamdaman sa mga ganitong oras ng umaga. Ganun ho rito sa Pilipinas ngayon. Kaya marami naman ang natutuwa sapagkat mababa yung kanilang binabayad sa singil sa kuryente. Yan naman ang mabuti. Kaya naman, ulitin ko, at the first sign na inyong nararamdaman ang simptomas ng Omicron variant. Na katulad ng trangkaso, mag-isolate na kayo, humiwalay na kayo. And you need, after a total rest, after taking all your medicines, halimbawa yung analgesic, paracetamol, yan, sabi nga po, magdino po mga tagapakinig, well, you are at least guaranteed na within 5 days of complete rest, ikaw ay makapapasok na muli sa iyong pinapasukan, trabaho. Okay? Medito Rodelio Militante says, if you are a Filipino and you live in the Philippines, follow the law of our government. If you can't follow, find a planet where you can live. Talagang si Melito. Paano ka pupunta ng Mars, Melito? Diyan sa Mars, okay daw dyan May hangin na iyong nararamdaman similar dito sa hangin sa ating bansang Pilipinas. At tumutubo rin ang mga punong kahoy. Meron ding tubig diyan sa Mars. Ang problema, paano ka pupunta roon? Yan ang malaking tanong. Okay. Melito Rodelio Militante. Now, sa iba pang mga pangyayari o mga balita. Alam nyo, ito pong Pasig Ferry, balik na po sa operasyon. Pasig Ferry. Kung ikaw ay nais magmadali, walang traffic, you can always resort to take your ferry boat. Diyan po sa Pasig. Walang traffic yan, dire-diretso. Yung mga pumapasok na may mga tanggapan sa eskolta, yan po ang kanilang priority na sinasakyan, itong Pasig Ferry. Umpisa na rin ang kanilang operasyon ngayong araw na ito. At naibida ko sa inyo
na maging itong mga eroplano, simula na rin itong kanilang non-stop operation. Lalong-lalo na yung mga domestic flights. Sang-ayon po dito kay Air Asia. Air Asia spokesman. Itong si Steve Dailisan. Nakasama po natin ito sa industriya for a short term. Si Steve Dailisan. Siya po ay dating reporter, announcer ng GMA. While doing his thing sa 7, nag-aaral ng pilot, how to fly a plane. And he made it. Now he's one of the many pilots ng Air Asia. At the same time, siya po'y tagapagsalita ng nabanggit na airline company. At meron po siyang paalala, incidentally. At ito ay hinggil dito sa mga kababayan natin na mga pasahero ng Air Asia. At sang-ayon kay Steve, kailangan at least agahan mo na makarating ng airport, lalong-lalo na kung ikaw ay may flight. Well, 3 hours, ang sabi niya, minimum of 3 hours ang magandang oras na ikaw ay nasa airport. Sapagkat alam niyo dyan, may mga presentation pa ng mga dokumento para siguraduhin na you meet all the requirements and at the same time, mapagkakalooban ka ng seat sa loob ng aeroplano. Ang sabi ng aking sister na si Lyde, lahat ng sasakay ng public transport ang siya lang sasakay. Paano yung naglalakad or magtataksi papunta sa trabaho? Machi-check pa ba? Yan. Well, yes, Lyde. Pero ding mga law enforcers na magpaparada rito sa mga, lalong-lalo na sa taxi, mga taxi passengers. Sapagkat ang mahigpit na tagubilin, ang mahigpit na instruction ng pamahalaan sa mga taxi driver, I make it a point to look for the vaccination card ng inyong would-be passenger before they would be allowed to board ang inyong unit. Yan, ganyan ang patakaran. O dili kaya, kung merong exemption, yung 2 exemption na ating nabanggit, always ask for proof. Yan. Kaya, that's in response to my sister's, observation. She has a point. Kaya yung ating mga law enforcers, show them that you really mean business. Baka medyo mainit lang hindi na kayo hahantad. Marami sa ating mga law enforcers, kapag ganitong matindi ang sikat ng araw, lalong-lalo na yung mga traffic enforcers, hindi mo makita nagbibilad Noon doon sa may shielded area sila, nakatayo, kahit na malayo, hindi sila nakikita ng mga motorista. Abay, sige lang. At panay ng panay kambyo ng kanyang mga kamay upang ipakita na siya'y nagtatrabaho. Balikan natin ang Air Asia. Alam niyo, incidentally, may kwento ko itong si Lyde. Sister po, aking sister. Once upon a time, I flight stewardess ng Cathay, Cathay Pacific o Cathay Pacific na nakabase sa Hong Kong.
At for one, also, naging stewardess ng isang European airline company. Okay? So, narito si Air Asia spokesman, pilot ito, Steve Dailisan. Amin sa transportation sector, yung aviation sector, yung talagang makakapag-implement din itong transportation guideline, yung Department Order 2022-001. Simula po bukas, actually nabisuhan naman na natin lahat ng mga pasahero natin sa pamamagitan ng ating social media platform na simula bukas, yung tatanggap pa rin tayo ng mga fully vaccinated guests. Ito yung mga merong ipapakita sa atin na vaccination card mula sa kanilang mga LGU at magko-comply dun sa mga requirement ng LGU of their destination. Patuloy din tayong tatanggap ng mga unvaccinated o yung mga non-vaccinated guests provided na number one, sila ay may medical condition na nagiging hadlang para hindi sila makakuha ng COVID-19 vaccine. Kinakailangan meron silang medical certificate na pirmado ng kanilang doktor, may contact number, at doon naman sa mga tinatawag nating authorized persons out of residence, yung ating mga business traveler, yung ating mga uniformed personnel, yung ating mga magdadala ng goods and services sa mga probinsya, kinakailangan naman nilang magpresenta ng barangay certificate, o di kaya any justification, letter of authority mula sa kanilang kumpanya na sila ay may assignment para sila ay pahintulutan na makalipad. Okay, si Air Asia spokesman, si pilot or captain, Steve Dailisan. Thank you so much, Steve. At maging ang Philippine Airlines ay mahigpit ding ipinatutupad ang kautusan ng ating pamahalaan with regards dito sa no vaccination card, no ride sa mga eroplano. Incidentally, kung nyo napansin yung bukas na binanggit ni Steve, kahapon ho nating nakausap. Yung mama, kaya namang bukas ang kanya nabanggit referring to today's start of implementation nitong no vaccination card, no ride sa mga public transportation. Now, punuin na natin, sabi nga po, mga gilo ko, mga tagapakinig, ang hinggil dito sa mga lululan ng mga eroplano. Narito muli si Steve Dailisan para sa kanyang paalala sa ating mga kabayan. Tayo dito sa pandemya, by this time, paulit-ulit po namin sinasabi, yung safety, yung culture of safety dapat nasa sa atin na po. Yung pagsasanitize, pagsusocial distancing, pagmamask. And bukas nga po ay ito na po yung bagong transportation guidelines po natin. Ito po ay pinatutupad ng DOTR at amin pong i-implement sa bawat paglipad. Kumpletuhin lang po natin yung ating mga travel requirements at hindi po tayo mamumroblema sa ating pagbiyahe. Okay, complete all your travel requirements at upang wala tayong difficulties o hirap sa pagbiyahe. Yan po ang paalala ni Steve. Ganun din po ang paalala ni Cielo Villaluna ng Philippine Airlines. Now, from line, mag-allow na lang ng transport for those vaccinated and non-vaccinated. I mentioned this earlier. Para di sila ma-discriminate. With this, those unvaccinated can be easily pinpointed. This is impossible, sabi niya, but can be done. Of course, agilo ko mga tagapakinig. At walang madidiscriminate sapagkat meron naman tayong mga jeepney drivers who would want to help yung ating mga kababayan. Sapagkat yung public service, sabi nga ni Attorney Ariel Inton earlier, sakop niyan everybody for that matter. Kapag ikaw ay isang public driver,
wala kang dapat na i-discriminate. Dapat kapag nag-flag down, dapat isakay mo. Okay? Thank you so much, Lai. From New Jersey in California, USA, a friend and one of the many followers abroad ng program, si Kokok Giovanni Penuela. Good morning, Kokok and children. O isa lang ata, and child. And family, for that matter. And friends. And neighbors. Diyan sa New Jersey, USA. Ang sabi ni Kokok, magandang umaga, Captain Sel. Happy and safe Monday to all. Thank you so much, Kokok, and likewise. Likewise. Ingat tayo. Ako dyan sa Dallas, Texas, USA, isa pong pangyayari. Ang naganap na kung saan in the middle of a church activity, meron pong isang British national who barged into the chapel at hinastage ang 4 na tao na kagulo. Sa gitna ho noong misa diyan sa Dallas, Texas, USA. Nagresponde ang kapulisan at unfortunately or fortunately, whatever, ito pong hostage taker ay kanilang napatay. Sabi nga ng aking 33 mga kumpare, Sus Maricep talaga, nakakatakot. What's happening? Kasi naman siguro yung pagiging liberated, yung pagiging maluwag ng US government sa pagbebenta ng baril, ang isa sa mga dahilan dito. Kapag nasa USA ka, gusto mong bumili ng baril, para kang bumibili lamang daw ng candy. Now, oras we're gonna pang 12 minutes bago sumapit ang 11 in the morning from Live. Sabi ni Live, the government should focus on providing free antigen and even PCR tests instead of regulating freedom of movement of people. Do more to educate about the benefits of vaccines to our health. Very right. Dapat lamang, ito nga ang sabi ng Civil Service Commission. Ang sabi ng ni Commissioner o Komisyonada Lizada, dapat lahat ng pero she's referring particularly sa mga government workers only. Sapagkat ang Civil Service Commission covers itong mga government workers. Ang sabi niya, dapat itong antigen at iba pang mga health test o testing devices should be given free to all government workers. Yun ang sabi niya. Very good move. Similar to what Lied had just recommended. The government should focus on providing free antigen and even PCR tests instead of regulating freedom of movement of people. Do more to educate about the benefits of vaccines to our health. Yeah. Ang sabi ni Melito Rodelio Militante, in a family, you obey your parents' laws and regulations. If you can't obey your parents, ang sabi ni Melito Rodelio Militante, lumayas ka. Yan ang sabi ni Melito. Ang sabi naman ni Carmen Sevilla, short and simple, watching. Yan. Carmen Sevilla watching from Montreal, Canada. Ay, nako. Talaga naman ito sa Omicron na variant to. Oh, by the way, bago po natin makalimutan, we still have enough time to pass on to you ito pong COVID update. As of yesterday, ang mga bagong kaso
ng COVID update o COVID-19 na naitala sa ating bansa ay 37,154 na mga bagong kaso. Yung mga gumaling ay 30,037 cases. Yung mga aktibo, meaning hindi pa mga gumagaling, ay 287,856. At yung mga sinamang palad na mga namatay ay 50. Kaya ang total na bilang ng mga namatay since the time na nag-umpisa itong COVID-19, almost 2 years now. Sabi nga po, almost. 52,907. Yan po ang ulat ng ating DOH. Now, abay, kauumpisa pa lang halos nitong limited face-to-face education dito sa ating bansa, meron na kagad act to stop this. All because nitong paglobo, itong ang increasing number of COVID-19 cases. Kaya tayong magagawa, sabi nga. At maging itong ating Senado, isang senador, ang nagsasabi na dapat ay magkaroon itong, academic break ng mga teachers. Lalong-lalo na dun sa elementarya. Pagpahingahin muna sila. Sabi ho ni DepEd, DepEd under Secretary na si Dudes San Antonio. Ang sabi ho ni Yusek San Antonio, somehow, nung panahon na kung saan ay inadopt ng DepEd itong distant learning, maraming estilo ang nakuha ng DepEd para sa isang, magandang approach sa pagtuturo at pag-aaral sa labas ng mga classrooms, hindi ho ba? Pakinggan nga natin si DepEd Yusek San Antonio hinggil sa bagay na yan. Ginagawa, mayroon ngang research mismo ang NEDA at ang United Nations Development Fund tungkol po sa kung gaano kabisa ang mga ginawa natin at tama po kayo, inaaral din namin kung ano yung mga learning losses at learning gains habang ginawa po yung parang remote learning na isinagawa talaga ng bawal magpunta ang mga bata sa mga paaralan. Initial po namin, may mga mag-aaral na gustong-gusto yung home-based sila. Ito po ay angkop na angkop sa mga mag-aaral na self-driven, self-directed, capable of learning on their own, fully equipped na ng mga basic learning tools, foundational learning tools. May mga mag-aaral po na ganyan ang sinasabi sa initial na mga pagtatanong namin. Pero po alam natin na iba-iba naman talaga ang learning styles ng mga mamamayan, ng mga kabataan. So, dapat talaga magkaroon po ng mas malawak na options kasi mas mainam na nagpapatuto tayo ayon sa na nakaakma sa mga estilo at style. Ayun na nga po ng mga mag-aaral at kung saan din po komportable yung mga kasamang guro natin. So, lahat po ito inaaral. Ang nakikita po natin sa COVID-19 ay napabilis yung pagbigay ng pagkakataon sa mga iba't ibang estilo ng pagpapatuto sa bata at nasubukan natin. At yun nga po, minomonitor natin kung alin yung mas angkop. Yun po mga natin mga tagapakinig from, the bird's eye view ng isang taga-Department of Education na short of saying, na kapag ganito po ang takbo ng mga pangyayari, malamang na masuspende muli
itong re-implementation ng limited face-to-face classes. And when it does, expect for the coming back nitong tinatawag na distant learning approach. Nandiyan ang module, nandiyan yung panonood ng telebisyon at nandiyan yung kanilang pag-aaral, yung kanilang aralin. Well, ang biro nga po ng ating mga kababayan, marami daw na mga magulang, mga kapatid ng mga nasa elementary grades ng ating public school, in particular, ang mga natuto. Malapit na ho tayo, almost. We have 3 short minutes bago sumapit ang ganap na 11 o'clock ng umaga. Alright. Mukhang hindi nagkakasundo ang DOH at ang Okta Research. Sa kanila pong, mga pahayag, yung kanilang mga nirelease na mga pahayag as to the peak o yung pagtaas ng kaso ng Omicron variant. In the case ng Okta Research Group, ang sabi ho ng Okta Research, papalo ng 250,000 ang kaso ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pebrero. At ito raw po yung simula ng peak, yung pagtaas ng kaso ng Omicron variant. Pagkatapos po ng peak, ang pinakamataas, dahil sa mataas na yan, wala na yang patutunguhan kundi bumaba, kundi bumagsak. At tuluyan nang mawawala itong Omicron variant. Di ba may mga kabayan pa tayong naniniwala na baka early this year, matapos na itong ating, pasangkrus sa ating mga balikat, dulot nitong tinatawag na COVID-19. Pero, hindi namang sang-ayon ang DOH dito sa obserbasyong ito ng Okta Research. Sang-ayon sa kanila, magpapatuloy itong Omicron variant. Ang gilo po mga tagapakinig. So, hindi magkasundo. Ang DOH at ang ganun din ang Okta Research as to itong kailan ang peak o yung pagtaas ng kaso at ang tuluyang pagbaba nito. Bueno, tayong mga civilians, yung mga ordinary nating mga kababayan, all we have to do is to monitor. Abangan na lang ho natin ang susunod na mga pangyayari. By the way, yung analgesic, marami na po sa mga drugstore. Huwag na kayong bibili ng analgesic diyan sa mga, yung ating mga kababayan na mga durobo. Yung napandaya nating mga kababayan. Yung gumagawa ng mga peking analgesic, mga peking gamot sa lagnat. Ayun, nakalimutan ko. Si Charles, ang aking bunso, nagsabi na ang kanyang uniko iho na si Chase, good morning kay Chona, nilalagnat daw. Ano ba ang inyong may papayo? Ayan, gising pa yung mga nurses from Canada. Ano raw inyong may papayo? 1-year-old plus itong si Chase. May lagnat at may ubo. Ano inyong may papayo na kanyang iinumin? Beno, pagilo ko mga tagapakinig, wala na po tayong sapat na panahon. Maraming salamat kay Nash, ganoon din kay si Manita, and especially, most especially, sa inyo pong lahat.
na ating kasama, whether it's hot or cold, whether we're losing our voice or not, whether we feel something wrong tungkol sa ating pangangatawan, medyo tayo nilalagnat, sabi nga po. Okay? Pahabol ni Melito here in Calamba at the height of the pandemic last year, you couldn't find politicians. But now, naglalabasan na ang pondo. Thank you. Maraming salamat, mga gilog kong mga tagapakinig from my sisters here and abroad. God bless the world mula po sa kanila. And again, antabayanan po ninyo ang palutuntunang Ang Buhay Online ni JC Bautista. Again, God willing, muli po tayong magkasama-sama bukas sa inyo pong Digital Patrol. Diyos ti Agnina. Ang oras ginap ng 11:11 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.